Ang mga modernong truck ay may napakaraming sensor na kung babahing ka malapit sa dashboard, sisindi ang isang warning light. Ang mga klasiko naman, tanging krudo at kalsada lang ang hinihingi. Sa kasalukuyan, ang tunay na lakas ay hindi sinusukat sa pixels, kundi sa mga dekada ng serbisyong walang patid. Ngayon ay nagbibigay-pugay tayo sa 10 na mga alamat na Amerikano na tumatanging magretiro. Manatili hanggang sa unang pwesto dahil ito ang higante na hanggang ngayon ay nagpapahiya sa torque ng anumang modelo ng taon. Simulan na natin. Pang-10, White Freightliner. Mga taong 50 hanggang 70. Isipin ang kalsadang Amerikano noong kalagitnaan ng nakaraang siglo. Ang mga truck na bumibiyahe ay malalaki, maingay, at ang karamihan ay may mahabang hood na umaabot hanggang sa guwit tagpuan. At bigla, may lalabas na kakaiba. Isang patag at kwadradong silweta na ang kabina ay direkta sa ibabaw ng makina. Ito ang White Freightliner, ang pinakamahusay na cab-over na isinilang mula sa malakas na alyansa sa pagitan ng Freightliner at ng White Motor Company, dalawang higante sa industriyang Amerikano. Ang disenyo nitong flat nose ay hindi lamang isang aesthetic na kapritsyo. Noong mga taong yon, ang mga regulasyon sa kabuwang haba ay mahigpit, at ang pagkakaroon ng kabina sa ibabaw ng makina ay nagbibigay daan upang paikliin ang kabuuan at makapaglagay na mas maraming kargada sa trailer. Bukod dito, pinapadali nito ang mga manyobra sa masisikip na urban na lugar at sa mga loading dock kung saan ang isang truck na may mahabang hood ay hindi man lang makapasok. Sa ilalim ng kwadradong kabina na iyon ay tumitibok ang isang pusong Detroit diesel, isang 6 na cylinder na inline na 12 litro na nagbibigay ng katamtamang 230 na mga kabayo. Ngunit may torque na humihila ng anumang karga ng walang hirap. Ang tunog ay magaspang, totoo. Isang patuloy na mechanical na ungol na nagsasalita tungkol sa etika ng trabaho, hindi tungkol sa digital na katahimikan. Walang electronics, walang mga touchscreen, walang mga computer system na maaring mag-iwan sa driver sa gitna ng daan. Merong isang makina, isang transmisyon, mga axle, at isang walang katapusang kalsada sa harap. Ang kabina ay simple, ngunit sapat na maluwag para sa mahahabang araw. Amoy grasa, krudo, at alikabok ng kalsada. At para sa mga driver na nanirahan dito, yon ang amoy ng kalayaan. Ngayon, 60 na mga taon ang lumipas, maaari mo pa ring makita ang ilan sa mga exhibit ng mga klasiko na umaandar gamit ang parehong orihinal na makina. Hindi yon nostalgia. Yon ay patunay na sila ay binuo upang magtagal. Pang-siyam, International Harvester Loadstar. 1,000 na daan, 62 hanggang sa kasalukuyan. Kung merong isang truck na maipagmamalaki ang pagkakaroon ng karanasan sa lahat ng bagay, yon ay ang International Harvester Loadstar. Inilunsad noong 1962, ito ay dinisenyo na may malinaw na misyon, ang maging katuwang sa anumang trabahong maiisip. Paghahatid sa lungsod, rural na agrikultura, industrial na paggamit, serbisyo sa munisipyo. Kung saan man may bigat na dapat kargahin at lupain na dapat tahakin, naroon ang Loadstar. At ang pinakamaganda sa lahat ay maaari itong maging kahit ano. Maaari itong maging isang delivery truck na may saradong kahon. Maaari itong maging isang dump truck para sa mga konstruksyon. Maaari itong maging isang truck ng bumbero kasama ang hagdan at mga sirena nito. Maaari itong maging isang trailer para sa butil. Maaari pa nga maging isang dilaw na bus ng paaralan na nagdadala ng mga bata sa eskwelahan. Ito ay parang isang Swiss Army knife na may mga gulong,
laging handa, laging may kakayahan. Sa ilalim ng hood, maaari kang pumili sa pagitan ng mga makinang gasolina o diesel. Isa sa mga pinakasikat ay ang V8 na 345 na cubic inches, mga 5.6 na litro, na nagbibigay ng humigit kumulang 180 na mga kabayo at isang torque na matatag gaya ng bato. Ito ang uri ng lakas na kayang umakyat sa mga dalisdis na may buong karga nang hindi nahihirapan, nang walang reklamo, nang hindi humihingi ng maintenance bawat sandali. Depende sa configuration, maaari itong magkaroon ng rear-wheel drive o four-wheel drive, at ang suspension nitong leaf springs ay binuo upang makayanan ng parusa sa mga kalsadang hindi sementado, sa mga daang lupa, sa mga lupain na iiwasan ng anumang modernong truck. Sa paningin, ang Loadstar ay may espesyal na alindog. Bilog na mga headlight, isang matibay na front grille, at ang anyong utilitarian na nagsasabing, "Ginawa ko para magtrabaho." Ang kabina ay malawak, ang dashboard ay practical, ang mga upuan ay sapat na komportable para sa mahahabang araw. Ngayon ay hindi katakataka na makakita ng mga Loadstar na nagtatrabaho pa rin sa mga bukid o naghahatid ng panggatong sa maliliit na bayan ng Amerika. At hindi dahil sa walang mga mas bagong opsyon. Ito ay dahil walang modernong truck ang nag-aalok ng ganong antas ng pagiging maasahan sa isang maintenance na napakasimple. Ang Loadstar ay maaring ayusin sa ilalim ng anino ng isang puno gamit ang 4 na pangunahing kagamitan. At yon, sa mundo ngayon, ay isang luho na walang katapat na halaga. Pang-8, Diamond Reo. Mga taong 50 hanggang 70. May mga truck na hindi napapansin at may mga truck na hindi mapigilang makakuha ng atensyon. Ang Diamond Reo ay kabilang sa ikalawang kategorya. Isinilang mula sa pagsasanib ng dalawang malalaking pangalan, Diamond T at Reo, ang truck na ito ay umani ng bansag na ang tangke ng highway. At hindi ito biro. Ang anyo nito ay kwadrado, matibay, na may grill na parang isang kuta at mga headlight na magkahiwalay na nagbibigay dito ng isang matalas na tingin. Sa ilalim ng brutal na anyong iyon ay nagtatago ang isang makinang Cummins na 6 na cylinder na inline na may hanggang 14 na litro na displacement at higit sa 350 na horsepower. Ang torque ay napakalakas, kaya kaya nitong humila ng mga kargada na magpapakatal sa anumang modernong truck. At ginagawa nito yon nang walang reklamo, nang hindi nangangailangan ng isang computer na magsasabi sa kanya kung paano ito gagawin. Ang Diamond Reo ay ginamit sa lahat ng uri ng industriya. Transportasyon ng butil, kahoy, semento, mabibigat na kagamitan. At ang nagpapaging espesyal talaga dito ay, kahit na yon, kakaunti ang mga modernong truck na kayang tapatan ang brutal na tibay nito. Ang mga bago ay mas mabilis, mas magaan, mas komportable. Ngunit sila rin ay hindi mapagparaya. Kung may isang sensor na pumalya, kung may computer na naghang, ang modernong truck ay titigil. Ang Diamond Reo ay hindi. Sa Diamond Reo, bubuksan mo ang hood, papakinggan kung nasaan ang problema, kukuha ng wrench at aayusin ito doon mismo. Kaya naman maraming veteranong driver ang nagsasabi pa rin. Ang mga bago ay magandang tingnan, pero hindi kailanman magtatagal gaya ng isang Diamond Reo. At hindi sila nagkakamali, dahil hindi lahat ng bago ay mas mabuti. Minsan, ang luma ay sadyang walang hanggan. Pang-7, Brockway 361. Mga taong 50 hanggang 70.
Kung merong isang truck na maipagmamalaki ang pagiging kakaiba, iyon ay ang Brockway 361. Binuo gamit ang kamay ng Brockway Motor Company sa Cortland, New York. Ang truck na ito ay hindi produkto ng isang assembly line. Ito ay isang sining na may mga gulong na ginawa ayon sa sukat para sa bawat customer. Kapag ang isang tao ay nag-order ng isang Brockway, hindi siya kumukuha ng basta-bastang truck. Kumukuha siya ng isang sasakyan na inangkop sa kanyang mga partikular na pangangailangan na binuo sa isang kalidad ng pagkakayari na wala na ngayon. Karamihan sa mga 361 ay may mga makinang Cummins na 6 na cylinder na inline na may hanggang 13 litro na displacement at higit sa 300 na mga kabayo. Sapat na upang humila ng mabibigat na karga sa mga pinakakomplikadong lupain. Ang chassis ay gawa sa reinforced steel. Ang suspension na leaf springs ay solid at ang manual transmission ay nangangailangan ng mga driver na alam ang kanilang ginagawa. Sa paningin, ang 361 ay may katangiang hindi mapagkakamalan. Isang kuwadradong hood, isang front grille na may makakapal na bar, at kambal na headlight na nagpapakilala rito kahit sa malayo. Sa loob, ang kabina ay simple ngunit may class. May mga detalye ng kahoy, mga analog na instrumento, at ang mechanical na ugong na nagsasabi sa iyo na ang lahat ay maayos na gumagana. Ang mga truck na ito ay ginamit sa pangtotroso, transportasyon ng makinarya, at mabigat na trabaho sa lungsod. Ngunit ang tunay na nagpabukod tangi sa Brockway ay ang kahabaan ng buhay nito. Hindi katakataka na ang isang 361 ay makaipon ng 1,000,000 milya nang hindi nangangailangan ng malalaking kumpuni. Isang bagay na halos hindi naririnig na yon. At yon ang eksaktong dahilan kung bakit ang mga moderno ay nagkukulang. Ang mga truck ngayon ay dinisenyo na iniisip ang efficiency, ang emissions, ang nakaplanong pagkaluma. Mga bahagi na gawa sa plastic, mga sensor na nagpapatigil sa mga system, mga software update. Ang Brockway ay hindi nangangailangan ng alinman sa mga iyon. Lahat ay bakal, lahat ay kalamnan. At habang mas lalo mo itong minamaneho, lalo itong bumubuti. Kaya naman ang mga veteranong driver ay nagsasabi, kung kailangan kong pumili ng isang truck na pagkakatiwalaan ko ng aking buhay sa kalsada, pipiliin ko ang isang Brockway. Dahil sa kabila ng lahat ng luho ng mga moderno, kulang pa rin sila sa kung anong meron ang klasikong ito ng sagana. Kaluluwa. Pang-6, Autocar DC100. Mga taong 50 hanggang 70. Ang Autocar DC100 ay hindi humingi ng pahintulot na mapabilang sa isang listahang tulad nito. Siya na mismo ang kumukuha ng kanyang pwesto. Binuo ng Autocar Company sa Estados Unidos, ang truck na ito ay mabilis na umani ng reputasyon bilang ang isa na hindi kailanman namamatay. Hindi ito ang pinakamaganda sa kalsada. Ang ilan ay tinatawag itong pangit. Ang iba ay tinatawag itong nakakatakot. Ngunit kahit ano pa ang itawag mo rito, lahat ay sumasang-ayon sa isang salita: maaasahan. Ang DC100 ay ginawa upang magtagal. May chassis na gawa sa solidong bakal, makakapal na hinang, at isang drivetrain na napakasimple na gumagana, tulad ng isang mechanical na orasan. Sa ilalim ng hood, karaniwan ang makakakita ng mga makinang Cummins o Detroit diesel na 6 na cylinder na inline na may hanggang 14 na litro at sa pagitan ng 300 at 400 na mga kabayo. Sila ay nakakabit sa mga manual transmission, madalas na may 10 o higit pang bilis, na may leaf spring suspension at mga rear differential na may locking mechanism. Ito ay isang katuwang sa trabaho na walang kompromiso, na ginawa para sa mabibigat na karga
at walang katapusang araw. Ang anyo nito ay purong determinasyon. Isang mataas na harap, bakal na grill, nakabaon ng mga headlight at isang bumper na parang isang ram. Hindi mo lang naririnig ang pagdating ng truck na ito. Nararamdaman mo ang panghinginig nito sa lupa. Sa loob ng maraming dekada, ang DC-100 ang paborito sa transportasyon ng bakal, kahoy, mga chemical, at maging sa mga military application. Hindi ito marangya, ngunit nag-alok ito ng isang bagay na hindi pa natatapatan ng mga moderno. Kabuuang tiwala. Ang mga truck na yon ay lumalabas sa pabrika na puno ng electronics, sensors, at diagnostics na nangangailangan ng computer para maayos. Kung may mali, kailangang itowing. Ang DC-100, gamit ang isang wrench, isang martilyo, at isang pares ng malalakas na kamay, ay nakakalutas ng 70% ng mga problema sa parehong lugar. Simple, matibay, at ginawa upang makaipon ng milyon-milyong milya nang hindi natitinag. Kaya naman, kahit na yon, ito ay ipinagdiriwang ng mga mekaniko at driver bilang simbolo ng isang panahon kung kailan ang mga truck ay binuo upang magtagal, hindi para palitan bawat 5 taon. Hanggang dito ay nakakita tayo ng mga kahangahangang makina, mga truck na nagtayo ng Amerika gamit ang kanilang sariling mga gulong. Ngunit ang mga susunod ay ang elite ng elite. Sila ang mga naalala ng mga veteranong driver na may luha sa kanilang mga mata. Ang mga hinahanap ng mga kolektor sa loob ng maraming taon. At ang panguna ay napakaalamat na. Hanggang ngayon, kapag lumabas sa kalsada, lahat ng moderno ay tumatabi bilang tanda ng respeto. Pang-5, Western Star. 4,900, mga taong 70 hanggang sa kasalukuyan. Kung ang White Freightliner ay truck para sa masa, ang Western Star 4,900 ay truck para sa mga nagnanais ng higit pa. Isang bagay na hindi matatagpuan sa isang lote na puno ng magkakaparehong unit. Ang Western Star ay binuo ayon sa order na inangkop sa pangangailangan ng bawat customer, parang isang suit na pinasadya. At iyon ay kapansin-pansin sa bawat detalye. Ang makina nito ay isang Detroit Wide 8 na 14 na litro na nagbibigay ng higit sa 400 na mga kabayo. Isang halimaw na may malalim na unggol na nag-aanunsyo ng kapangyarihan bago pa man lumitaw ang truck sa guhit tagpuan. Ang transmission ay manual na may hanggang 18 na bilis dahil ang mga driver ng Western Star ay ayaw na makina ang magdesisyon para sa kanila. Gusto nilang maramdaman ang bawat pagbabago, bawat ugnayan ng mga gear, bawat sandali na ang lakas ay naililipat sa mga gulong. Ang suspension ay pinalakas upang makayanan ang pinakamabigat na karga sa pinakamahihirap na lupain, maging ito man ay sa pagtotroso sa Oregon, sa pagmimina sa Colorado, o sa transportasyon ng mabibigat na makinarya sa buong bansa. Sa paningin, ang Western Star 4,900 ay isang pahayag ng intensyon. Mahabang hood, kwadradong kabina, chrome sa lahat ng dako, mga vertical na tambutso na nakataas na parang mga haligi ng kapangyarihan. At sa loob, mga finish na kahoy, mga upuang balat, at isang antas ng acoustic isolation na ilang dekadang nauuna sa panahon nito. Ang mga driver na pinalad na makahawak nito ay nagsasabing walang katulad ito. Ang mga moderno ay standardized, mass-produced, walang kaluluwa. Ang Western Star ay kakaiba. At hanggang na ngayon, marami sa mga ginawa noong dekada 70 at 80 ay nagtatrabaho pa rin gamit ang orihinal na makina, ang orihinal na transmisyon na may parehong imponenteng presensya gaya ng dati. Dahil ang Western Star 4,900 ay hindi dinisenyo para palitan. Ito ay dinisenyo para ipamana. Pang-4, Mac B61.
1953 hanggang sa kasalukuyan. Kapag pinag-uusapan ng katibayan sa mundo ng transportasyon, may isang pangalang nag-uutos ng respeto higit sa lahat. Mack. At sa loob ng pamilya Mack, may isang modelo na naging tanyag bilang ang pinakamatigas sa lahat, ang B-61. Inilunsad noong 1953, ang truck na ito ay hindi lamang isa pang modelo sa mahabang kasaysayan ng brand. Ito ay isang pahayag ng lakas. Isang mensahe para sa buong industriya na ang Mack ay hindi naroon para makipaglaro. Ang makina nito ay isang 6 na silindoy na inline na 11 litro na dinisenyo at binuo ng buo ng Mack. Nagbibigay lamang ito ng humigit kumulang 250 na mga kabayo, isang maliit na bilang para sa kasalukuyang mga pamantayan. Ngunit ang mahalaga ay hindi ang maximum na lakas, kundi ang torque. Ang makinang iyon ay may kakayahang humila ng kahit ano, kahit saan, nang hindi nagrereklamo, nang walang protesta, nang hindi humihingi ng review. Ang transmisyon ay manual na double clutch, dahil nung mga taong yon ay walang mga electronic aid. Ang driver ay kailangang alam ang kanyang ginagawa. Kailangang maramdaman ang eksaktong sandali para mag-shift. Kailangang intindihin ang makina. Ang suspension ay gawa sa mga solidong leaf springs. Walang kompromiso sa comfort, dahil ang B-61 ay hindi ginawa para maminsala ng sinuman. Ginawa ito para magtrabaho. Sa paningin, ang B-61 ay hindi mapagkakamalan. Ang bilugang hood na yon, ang mataas na grill na parang isang kuta, at syempre, ang tanyag na chrome bulldog na nakalagay sa hood, na nakatingin sa harap na parang isang sentinel. Hindi ito basta-bastang truck. Ito ay isang simbolo. Sa loob ng maraming dekada, ang B-61 ay ginamit para sa lahat. Transportasyon ng semento, mga container, gasolina, kahoy, mga kagamitang militar. At ang nagpapaging espesyal talaga rito ay marami sa kanila ang lumampas na sa kalahating siglo ng buhay nang hindi nangangailangan ng malaking reconstruction. 50 taon na nagtatrabaho. 50 taon na hindi sumusuko. Ang B-61 ang nagturo sa iba kung paano ito ginagawa. At hanggang ngayon, kapag may lumabas na isa sa kalsada, ang mga moderno ay tumatabi para sa respeto. Pang-3, Kenworth. W-100, 1,961 hanggang sa kasalukuyan. Kapag pinag-uusapan natin ang estilo, ang kaluluwa at ang respeto sa kalsada, may isang pangalang pumapasok sa usapan na ang makina ay umaatungal na. Ang Kenworth W, 100. Mula nang ipakilala ito noong 1961, ang truck na ito ay naging isang instant icon sa mga highway na Amerikano. At hanggang sa araw na ito ay itinuturing pa ring isa sa mga paborito sa kasaysayan ng transportasyon. Ang mahabang hood nito, ang mga vertical na tambutso, ang agresibong postura nito. Ang W-100 ay hindi lamang isang truck. Ito ay isang pahayag. Kinakatawan nito ang isang kultura, isang paraan ng pamumuhay, ang pride ng pagiging nasa likod ng manibela ng isang bagay na makapangyarihan at totoo. Sa ilalim ng napakalaking hood na iyon, karaniwan ng makakahanap ng mga makinang Caterpillar, Cummins o Detroit Diesel, halos palaging 15 litro sa configuration na 6 na cylinder na inline na nagbibigay ng higit sa 500 na mga kabayo at ang uri ng torque na kayang maglipat ng mga bundok o kahit man lang ay itaguyod ang mga ito. Ang air suspension ay nagbigay sa W-100 ng isang nakakagulat na swabing biyahe
para sa ganoong kalaking halimaw. At ang manual transmission na 18 na bilis ay ginawang isang pandamang karanasan ang bawat shift. Isang koneksyon sa pagitan ng driver at makina na mahirap ilarawan sa mga salita. Sa loob, ang sleeper cab ay nasa ibang antas para sa panahon nito. May mga finish na kahoy, mga analog na instrumento, isang kama, mga storage compartment. Parang isang gumagalaw na apartment. Ang acoustic isolation ay lalong nagpadali sa mahahabang biyahe kaysa dati. Ang truck na ito ay ginamit para sa lahat ng uri ng kargada, tuyong kalakal, gasolina, mabibigat na makinarya, mga oversized load. At narito ang nakakatuwa. Kahit ang mga pinakabagong modelo ng WCM00 ay sinusubukang panatilihin ang espiritu ng orihinal. Ngunit kahit anong subok nila, hindi nila magaya ang kaluluwa ng klasiko. At yon ang pangunahing pagkakaiba. Ang mga modernong truck ay maaaring may lane assistant, automatic braking, at mga kabinang may opisina. Ngunit ang klasikong WCM00 ay nagbigay sa iyo ng ibang bagay. Pride. Hindi ka lang nagmamaneho. Kumukontrol ka ng isang makina na nangangailangan ng respeto. Maraming moderno ang gumagawa ng lahat para sa iyo. Ngunit sa paggawa nito, inaalis nila ang saya ng pagmamaneho. Ang WCM00 noon ay nangangailangan ng iyong atensyon, iyong kakayahan, iyong pag-iingat. At bilang kapalit, binibigyan ka nito ng performance, katapatan, at isang pakiramdam ng kalayaan na hindi madadownload sa internet. Pangdalawa, Peterbilt 350 1,967 hanggang sa kasalukuyan. Para sa maraming driver at mahilig sa truck, ang Peterbilt 350 ay sadyang ang pinakamagandang truck na binuo kailanman. At hindi ito isang eksaherasyon, ito ay isang legacy. Inilunsad noong 1967, ang modelong ito ay hindi lamang nagtakda ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng transportasyong Amerikano. Ito ay naging isang cultural icon na may mga gulong. Ito ang unang Peterbilt na gumamit ng aluminum chassis na mas magaan at mas matibay na may kakayahang magkarga ng mas marami. Ngunit ang tunay na nakakuha ng atensyon ay ang katangi-tanging disenyo nito ng mahabang ilong. Ang kwadrado at matapang na hood na yon, ang chrome na grille, ang mga vertical na tambutsyo at ang kambal na headlight. Ang 350 ay hindi binuo para lang magtrabaho. Binuo ito para maalala. Pagdating sa performance, ang truck na ito ay hindi nagpapaligoy-ligoy. Karamihan sa mga unit ay may mga makinang Caterpillar o Cummins na 6 na cylinder na inline, 15 litro na displacement, na naglalabas ng humigit kumulang 450 na mga kabayo. Sila ay nakakabit sa mga manual transmission na 18 na bilis na nagbibigay sa mga driver ng buong kontrol sa bawat milya. Ang loob ay kahanga-hanga rin. Mga panel na kahoy, klasikong analog na instrumento, komportableng upuan at mahusay na isolation. Ang kabinang ito ay binuo para sa comfort sa mahahabang biyahe. Mula baybayin hanggang baybayin, ang 350 ay isang karaniwang tanawin sa ginintuang panahon ng transportasyon. At kalaunan ay naging paborito sa mga pelikula, anunsyo at music video. Hindi dahil sinubukan ito, kundi dahil ganun talaga ito ka-iconic. Bakit hindi nalampasan ng mga moderno ang 350? Simple lang. Dahil wala ng ibang truck ang nakapagsama ng estilo, performance, mechanical na kasimplihan at karisma na gaya nito. Ang mga bagong truck ay maaaring mas efficient, ngunit maraming veteranong driver ang nagsasabing na wala ang kaluluwa sa proseso. Sa 350, hindi ka lang nagpapatakbo ng isang sasakyan.
bahagi ka ng makina. Nararamdaman mo ang bawat shift, bawat dalisdis, bawat kurbada. Nangangailangan ito ng kakayahan, ngunit binibigyan ka nito ng pride. Hindi mo lang ito minamaneho, dinadala mo ito bilang isang simbolo ng karangalan. At narito ang pinakanakakagulat. Ang 359 ay nananatiling isa sa mga pinaka-restored at personalized na truck sa mundo. May mga taong gumagastos ng higit sa $100,000 para ibalik ang mga klasikong ito sa kanilang orihinal na anyo. Ang ganitong uri ng dedikasyon ay nagpapatunay sa isang bagay. Ang truck na ito ay nananatiling hindi matatalo. Panguna, Ford LTL 1,000. Mga taong 70 hanggang 90. Nakarating na tayo sa itaas. Sa truck na hindi lamang nangguna sa listahang ito, kundi nakamit na sa sarili nitong karapatan ng titulo bilang hindi mapag-aalinlanganang hari ng kalsadang Amerikano. Inilunsan sa pagtatapos ng dekada 70, ang Ford LTL 9,000 ay ang taya ng Ford para sa heavy-duty segment. At hindi ito nagtagal upang ipakita na hindi ito narito para makipaglaro. Narito ito para mangguna. Ang hood nito ay napakalaki. Ang disenyo nito ay malinis ngunit imponente. Ang postura nito ay sadyang nakakatakot. Kapag ang isang LTL 9,000 ay lumitaw sa side mirror, walang duda, kailangan mong tumabi. Sa ilalim ng hood na yon, ang mga makina ay mga tunay na halimaw. Caterpillar na 15 litro, Cummins Big Cam, lahat ay may higit sa 500 na mga kabayo at mga bundok ng torque, sapat na upang humila ng anumang karga sa anumang lupain. Ang air suspension ay nagbibigay dito ng isang nakakagulat na swabing biyahe kahit may mabibigat na karga. At ang extended cab na may sleeper ay mas nararamdaman bilang isang gumagalaw na silid kaysa sa isang truck na may kama, storage, at ang pinakamahusay na acoustic isolation sa panahon nito. Ang LTL 9,000 ay naging paborito ng mga owner-operator at malalaking fleet. Naglilipat ito ng butil, gasolina, mga container, kagamitang pang-agrikultura, mga oversized load. Kung saan man kailangan ng lakas, ang LTL ay lumilitaw na handa. Ngayon ay dumarating ang malaking katanungan. Bakit wala pang modernong truck ang tunay na nakatalo rito? Dahil ang LTL 9,000 ay nag-alok ng perpektong balanse sa pagitan ng brutal na lakas, pagiging maasahan, comfort at mechanical na kasimplihan. Ang mga truck ngayon ay mas magaan at mas connected. Ngunit sila rin ay mas marupok, mas nakadepende sa electronics, at mas mahal ang maintenance. Ang LTL 9,000 ay sapat na simple upang ayusin sa tabi ng kalsada gamit ang mga pangunahing kagamitan. At sapat na matibay upang gumana sa loob ng 20 na mga taon nang hindi kailangang buksan ang makina. May mga dokumentadong kaso ng LTL 9,000 na lumalampas sa 1,000,000 milya habang ang orihinal na drivetrain ay buo pa rin. Hindi yun nostalgia. Yon ay mahusay na pagkakagawa. Ngunit higit pa sa performance, ang tunay na nagpabukod tangi sa LTL 9,000 ay ang presensya nito. Ang mga modernong truck ay nagsisimula ng magmukhang magkakapareho lahat, kasama ang kanilang mga aerodynamic na kurba at kanilang mga LED lights. Ang LTL 9,000 ay makikilala mo sa layo na 1 milya. Hindi mo ito mapagkakamalan sa iba. Ito ay isang truck para sa mga driver na seryoso sa transportasyon na nakikita ang kanilang makina bilang isang kasosyo, hindi lamang bilang isang tool. At ang koneksyong yon, ang ugnayan sa pagitan ng tao at makina, ay isang bagay na hindi magagaya ng anumang pag-unlad ng teknolohiya. Kaya naman, sa kabila ng lahat ng lumipas na taon,
Sa kabila ng lahat ng inobasyon, ang Ford LTL 9,000 ay nananatiling hari. Dahil hindi lang ito isang makina, ito ay isang alamat. At ang mga alamat ay hindi naaalis sa trono. Sila ay naaalala magpakailanman. Pagkatapos ng biyaheng ito sa kalsada ng kasaysayan, malinaw na kung bakit ang mga klasikong truck na ito ay naghahari pa rin. Hindi lang sila mga sasakyan. Sila ay mga tool na subok na sa labanan, mga gumagalaw na tahanan, at, ang pinakamahalaga, mga kasama sa habang buhay. Ngayon, ang teknolohiya ay nagdala ng mas maraming comfort, efficiency, at convenience. Ngunit ang mga matatandang mandirigmang ito ay nalalampasan pa rin ang mga moderno sa isang aspeto na hindi kayang bilhin ng pera: legacy at kaluluwa. Dahil ang isang modernong truck ay maaring may lane assistant, pero hinding-hindi ito magkakaroon ng atungal ng isang V8 na magpapatayo ng iyong balahibo. Maaring meron itong automatic braking, pero hinding-hindi ito magkakaroon ng koneksyong mararamdaman kapag nakasama mo na ito ng 1,000 na mga gabi sa kabina gamit ang parehong makina. Maaring meron itong mga digital screen, pero hinding-hindi nito magkakaroon ng amoy ng grasa at krudo na kumakapit sa damit ng isang tunay na driver. Ngayon, sabihin sa amin sa mga comment, alin sa mga klasikong ito ang nagnakaw ng iyong puso? Ang cabover ba na nagpasimula ng lahat? Ang tangke ng highway? Ang artisa ng New York? Ang matibay na hindi nawawasak? Ang nagpagsama ng lakas at estilo? Ang bulldog na lugturo sa iba? Ang kay mahabang ilong? Ang pinakamaganda? O ang hari na singking pakag-aalinlanganan? Alin ang nagdadala sa iyo ng mga alaala ng iyong pagkabata, ng iyong karera, ng iyong pamilya? Magbahagi tayo ng mga kwento mula sa driver patungo sa driver, mula sa mahilig patungo sa mahilig.